Ang dami. Ang haba. Ang laki ang haba nito. Ang haba. Yan. Nakakatuwa. Oh. Ito ang lalaki. Tignan mo. Hi mga farmers! Welcome back to my channel, Tesalonica's Farm. Hi mga farmers! So for today's video, nandito tayo sa aking maliit na taniman ng mga gulay. So sa likod ko, kung mapapansin niyo, marami na tayo ditong mga tanim na sili at may mga bunga na. So ito medyo may maliliit pa. So mahilig tayo magtanim ng mga salit-saling gulay dahil dito sa probinsya, karamihan ng mga bahay dito may mga sariling tanim. So ayan, mapansin niyo sa likod ko, andyan yung bangag natin at ang tinanim natin dito ay ampalaya. So dito muna tayo. Yung ampalaya natin, ayan, ang katanim lang natin yan nakarang linggo. At ang ating i-vlog ngayon ay itong ating mga sili o ano ba to, bell pepper. So, kayo, pakita ko sa inyo. Lakad muna tayo. Sa tabi ng ating bell pepper, may tanim din tayong dahon ng sibuyas. Ayan. So, punta tayo sa pinakalikod para pag nag-harvest tayo, punta tayo sa unahan. So, yan, no, itong lalaki na, oh. Yan. So, dito, pwede natin itong gamitin pang sarili, pang personal na use. Then, pwede din natin ibenta kasi madami rin to. Ang mahal ng kilo ng siling bell pepper ngayon. At dito naman banda, yung sa unahan natin, puro bell pepper. Ito naman, siling panigang or tawag sa amin ito ay siling haba. Yan. Ay, natanggal na. Dynamite. Yan. So, may isang variant nito na medyo light green, pero itong tinanim natin yung dark green. Ayan. So, ito hanggang dito to sa likod. Yan. Oh. Ilang puno lang, pero pag hinarvest at napalaki ninyo at nagkabunga, so sobrang dami nitong mapapakinabangan. Marami tayong ma-harvest. So, yan, mag-harvest na tayo. Unahin na natin itong mga siling panigang. So, gumamit tayo ng gunting kasi para hindi nasisira yung puno ng ating sili. Yan. So, piliin lang natin yung mga papwede na. Yan. Yung mga maliliit, iwanan pa natin para lumaki pa sila. Minsan, jumajakpat sa presyo ng sili. Yung mga ganito, minsan sobrang mahal. Yan. Ito, maliit pa to. Lalaki pa sila. Ito. Yan. Tapos, ito. Ito, ang laki na, oh. Tapos, yung mga dahon nito, nagagamit din namin pang sabaw. Yan, kunwari, tinola. So, ginagamit namin yan sa pansabaw. Yan. Ito. So, yan. Kasi, sino dyan yung mga nagluluto na hindi nakakapagluto ng walang mga sili? So, minsan kasi, sobrang ng sili talaga sa mga nagluluto. Ayan, hindi sila malasa sa mga luto nila kung walang sili. Yan. Ito, masarap to pang sigang, pang tinola. Minsan nilalagay ko to sa tawag doon sa pusit. Yan, pang pusit. Pwede rin kayo ditong maggawa ng siling, yung lumpiang dynamite. Yan. Kaso hindi siya super haba. Pero pwede kayo maggawa rin ng maliliit na lumpia. Tapos, so kung marunong na kayo magtanim ng mga ganito, pwede kayo magnegosyo nito ng mga tawag dito. Yung lumpiang dynamite. Sobrang sarap nun. Nalalagyan nyo ng cheese. O, diba? 2 puno pa lang yung kinukuhanan natin, pero napakadami na nating nakukuha. Teka lang, kuhanin mo na lahat ng mga itong gulay. Okay. So, itong ating siling panigang o siling mahaba. So, ang harvest time nito, once na itinanim nyo, ay 3 months. Pag nakatatlong buwan, hindi nyo naman mamamalayan. So, pwede nyo na ma-harvest at hindi siya masyadong maselan yung siling to.
Madali lang sa palakihin. Lalo na kung maganda yung lupa nyo, mataba. So, mabilis siya lumaki. Ayan. So, kung wala naman kayong mga lupa or nasa mga Manila kayo, meron akong tinanim sa aking farm sa Maragondon na style kung saan parang, ayan sa picture, makita ninyo, ginawa ko ay bote. Kung wala kayong, kung nasa kondo kayo, ganyan, etong haba. Itong laki ang haba nito. Ang haba. Oh, laki. So, pag wala kayong masyadong mga lupa, mga maliliit na bakuran lang, so, pwede kayong magbote type. Basta nasisinaga ng araw at may lupa naman yung bote nyo. So, vlog ko yon pag umuwi ako ng Cavite. Makita nyo yung tinanim kong bote na merong tanim na sili. Yan. Yan, dami na agad. Kapag mahilig ka magtanim, aanihin ka talaga at may aanihin. Yan. So, kaysa bumili kayo ng bumili, pwede nyo namang itanim. So, yung pag-aabono naman namin dito, baka may magtanong kung nag-aabono tayo. So, gumagamit lang tayo ng 14, 14, 14, 14, 14. Complete. Ayan, sa every week ang ating lagay ng abono. At dito tayo naglalagay sa gilid lang, sa gilid ng kapunuan. Saan? Para wag nyo itututok yung pataba sa mismong puno para hindi siya mamatay. Kasi kahit medyo malayo yan, ay sisip-sipin na yan ng puno ng sili nyo. Oh. Nakakatuwa tong siling haba kasi sa isang puno, sobrang daming bunga. Hindi lang isa, ganyan. Yung iba kasi pa isa-isa lang yung iba. Yung itong ganito ang dami, nakakatuwa pa. So, ang kagandahan pa dito sa ating sili, once na kunwari at naubos nyo na yung pinaka sili niya, magkakabunga pa siya. Hindi kagaya ng iba na namamatay na yung puno. So, ito, continuous yung pagbubunga as long as continuous yung pag-aabono nyo sa kanya. Magbibigay at magbibigay pa siya ng bunga sa inyo. Yan. Ito wala masyado dito kasi bata pa yung ito. Yan. Oh, grabe, may 1 kilo na ata to. Oh. Ang dami. Tayo. So, sa mga farmers, yan, sa mga nagtatanim, isa din sa mga farmers natin na nag-garden ang mahilig itanim nila ganito kasi maganda nga yung presyuhan ng siling haba sa palengke. Pati bell pepper, doon sa unahan, bell pepper yung tanim natin doon. So, madami din doong maha-harvest. Ayan. Okay. Ito, ang dami nitong bunga kahit maliit yung puno. Ayan. Ito pa. Kahit maliit siya, green na rin. Okay? Ito pa. Sayang to. Ang dami. So, abangan natin yung pagha-harvest ko sa aking ampalaya. Dito oh. Yan. So, nakakatuwa yan kasi gagapang yung ampalaya ko dyan sa bangag na ginawa natin na parang V-type na baliktad. Ang ganda niyan kasi nakalawit lahat ng bumibigat na siya. Nakalawit lahat ng mga ampalaya natin dyan pagka nagkataon na mag-harvest na tayo. Yan. Sabi nga nila, pag mahilig ka magtanim, may aanihin ka talaga. So pag tamad ka magtanim, bumili ka na lang sa palengke. Kasi mas masarap kasi talaga kainin yung tanim mo. Itong laki oh. Ito mo. Green na green. Masarap kasi talagang kainin yung sarili mong tanim. Kaysa sa saan? Kaysa sa binibili lang natin. Mas ma-appreciate mo. Oh, 'di ba?
Ilang puno lang yun, pero grabe na yung dami, oh. Katuwa. Ayan. Ito, dito. I-close up mo tong paggunting ko dito. Ito, ang dami, oh. Ang dami. Nakakatuwa. Oh. Mag-comment kayo magkano sa mga nakakaalam kung magkano ang kilo ng ano ngayon, sili. Magkano ba kilo ng sili na haba ngayon sa palengke ngayon? Kasi minsan nagbabago-bago. Grabe, mainit lang pero tiis lang tayo. Kasi ayan na, dito na tayo sa bell pepper. Tapos na tayo sa siling haba. Ay, kuhanin na natin itong dalawa. Ayan. So ito yung nakuha natin na sili sa ating mga tanim na siling haba. Ayun, ilang piraso lang yan, pero nakita ninyo sobrang dami pa at napakadami pang mga iniintay pa nating maliliit na papalakihin pa. So next na natin itong bell pepper. So dito sa bell pepper hindi natin pwedeng kuhanan yung mga puno na may maliliit pa, kailangan doon na tayo sa malaki pumitas. Sayang kasi pag kukuhanin tulad nito, oh, itong kapunuan na to medyo maliliit pa siya. So wag muna yan kasi lalaki pa yan, lumalaki pa yan ng ganyang kalaki. So hanap tayo ng puno na medyo mayroon ng malalaki. Okay, ito. Yan. Oh, kita niyo yan? Pwede na yan. Ito pwede na to. Okay? So yan. Ito naman ang ating siling bell pepper. Napaka healthy ng natin, no? Ganda. Ito pa, laki. Oh. 3 months din ang waiting time natin sa harvest nitong mga siling bell pepper. Ito malaki. Ayan. Tapos makakasure pa kayo pag sarili nyong tanim, walang spray. Ayan. Laki. Yung iba, hindi na natin muna kukuhanin kasi maliit pa. Ayan. Mga bubot pa yung iba. So, lipat tayo. Doon banda sa gitna, doon madaming Ito, maliliit pa to. Ito, maliit pa rin. Ayan. Medyo kumapit na siya sa tali. Ito. So, ito, pwede na to yan. Ako, nagkaputik na tayo. 1. Grabe, ang dami rin pala ng bunga ng bell pepper sa isang kapunuan, oh. So ito, kung kayo ay pangtinda ninyo, mas mabuting hintayin nyo pa medyo lumaki. Pero pag kami kasi, panggamit lang, ito malalaki. Ito. So kami kasi, panggamit lang sa kusina, yung mga bell pepper. Kaya pwede na to. Dami. Lalaki dito sa gilid. Ito. Pit na tayo. Hindi na lang. Diba? Lalo na siguro yung mga ka-farmers natin talagang nagtatanim ng ganito pang negosyo. Siguro sako-sako yung nakukuha nilang bunga pag harvest na. Kasi sobrang daming puno ng tinatanim nila. Tayo kasi dito lang sa bakuran. Pero, kahit sa bakuran lang natin tinanim, nakita nyo naman, ang sobrang dami na natin na harvest. Ito, wala na to. Ito naman. Ayan. Dapat hindi mawala sa atin yung pagtatanim. Dahil ito ang nagbibigay sa atin ng mga pagkain. Pag wala na nagtanim, wala ka nang kakainin na fresh. Okay? Ito. Malalaki na to. Nilagyan pala natin to ng tali para hindi bumuwal yung
ating sili. Kasi tulad yan, no, sumasandal na siya sa tali. Kasi nayabong yung puno nito. Kaya nilagyan natin ng tali dyan. Para may kakapitan yung kapunuan natin. Okay. So yan, iwanan natin yung iba. Maliit pa. So ito yung malalaki. Nandito banda. Yan. Haluin natin. Dami. Gandang tingnan. Light green. Tapos dark green. Oh. Okay. Tapos ito pa. So, may tanim din ako dito. Ang laki nito. Tingnan mo. Ilapit mo. Yan. Ang laki. Ganito na yung size. Nakikita nyo sa palengke. Yan. Ganitong kalaki na. O, diba? Kapag marami kayong tanim, makakapamigay ka pa sa kapitbahay ng ating mga, sili. Matutuwa pa yung kapitbahay mo sa'yo pag marami kang tanim. Lalo na nagbibigay ka. Rico, kasi pag nagbigay ka, hindi ka na nakakuha ng tanim. Rico. Tayo na lang tayo kasi ito, ang lalaki. Tignan mo. Tayo na lang tayo, nangangalay na ako. Grabe, ang daming bunga nito. Uy, hulog. Ito, maliit na to. Ito pa. Enjoy lang kayo dyan sa panunood na pagpitas ko ng sili. Kasi yung ibang mga farmers natin na nasa abroad, namimiss nila yung mga ganitong buhay na nakakakita pa sila ng puno, tanim. Yung iba kasi wala na, siting-siti na. Nakakamiss daw. Yan, shout out sa lahat ng subscriber natin na nanonood pa ng mga, wala na, puno na. Ay, ito magandang picture. Ito magandang picture. Talaga yung iba sa Facebook ko na-upload, tsaka na-focus tayo sa mga alaga kong manok eh. Pero ngayon, araw-araw na tayo mag-upload ulit, kaya mapapanood yun ako lagi uli. May mga tanim din ako sa Maragundo na patola, sitaw. So pag uwi ko sa Cavite, vlog natin yun. Ito maliliit. Ito. Ayun, okay na. Sinabi sabog yung ang dami pa nating mga pero ito maliliit na. Yung mga malalaki na lang muna yung nakuha natin. So, kuhanin ko lang to. Ito. Lalaki pa nito, sayang. Ayan. Okay. Tapos na tayo mag-harvest. At ito yung ating nakuha sa ating backyard na garden. Halos na puno natin yung isang lalagyanan. Siguro may 3 kilo to, mahigit. Pa-4. O, diba? So, yun. At least napakita ko sa inyo yung ating tanim at nakapag-harvest na tayo for the first time ulit dito sa tanim nating mga sili. Ayan. Kung gusto nyo pang mapanood yung mga susunod kong update sa mga ating vlogs about farming, sa mga tanim, sa mga alaga. So, subscribe and kayo at mag-like sa ating YouTube channel. So, maraming pong salamat. Thank you so much and happy farming.